Sumagot si Moses, "Huwag kayong matakot. Tatagan niyo ang loob niyo, makikita niyo kung paano ang gagawin ni Lord para iligtas kayo ngayon. Never niyo nang makikita ang mga Egyptians na yan. Ipaglalaban kayo ni Lord, kumalma lang kayo." Exodus chapter 14, mapabasa natin yung kwento ng pagtawid ng mga Israelites sa Red Sea. Ito yung kwento na sikat kapag Holy Week, laging pinapalabas to sa TV, kung saan pinadala ni Lord si Moses para ilabas ang mga Israelites mula sa pagkakaalipin sa Egypt. Gumawa si Lord ng napakaraming milagro para lang palayain sila ni Pharaoh. At finally, nakalaya na nga sila. Pero dito sa Exodus chapter 14, meron na namang problema. Dead end. Nila alam kung paano sila tatawid sa Red Sea. At ang masakla pa doon, nagbago bigla yung isip ni Pharaoh na pakawalan sila. So ang nangyari, hinabol sila ulit ng mga kalaban. Hinahabol sila ng mga kalaban at nasa dead end sila. Kasi dagat na yung hantungan. Hindi nila alam kung paano sila tatawid sa Red Sea. So tingnan natin kung ano ba yung naging response nila. Sa Exodus chapter 14 verse 10, ang sabi dito, sobrang natakot ang mga Israelites nang makita nilang paparating ang hari ng Egypt at ang army nito. Dahil dito, nagpray at humingi sila ng tulong kay Lord. So pause muna tayo doon. Maganda yung ginawa ng mga Israelites, no? Nung nakita nila na may paparating na panganib, hinahabol na sila ulit ng kalaban at wala na silang matatakbuhan, ano po yung ginawa nila? Sabi dito, nagpray sila at humingi ng tulong kay Lord. Alam nyo, magandang resort ito, no? Kapag may mga problema tayo, nawa ang una nating maisip na solusyon ay manalangin kay Lord, tumawag sa kanyang pangalan at humingi ng tulong sa kanya. Bago pa man tayo maghanap ng mga sarili nating solusyon or kung kani-kanino tayo lalapit for help, bakit hindi mo subukan kay Lord muna tumawag, kay Lord muna humingi ng tulong? Magbasa ka ng salita niya, humanap ka ng pangako niya tungkol sa problema mo at yun yung ipag-pray mo. Humingi ka ng miracle, humingi ka ng breakthrough. Maganda yung ginawa nila, no? Nag-pray sila at humingi ng tulong kay Lord. Kaya lang, ito sa verse 11, tingnan nyo, napakabilis ng shift. Sa verse 10, nagpray sila kay Lord at humingi ng tulong. Pero pagdating po ng verse 11, agad-agad, tingnan nyo, sinabi nila kay Moses, wala bang libingan sa Egypt, kaya dinala mo kami dito sa desert para mamatay? Tingnan mo kung anong nangyari nung nilabas mo kami sa Egypt. Di ba sabi namin sa'yo, dati nahayaan mo na lang kaming maging alipin ng mga Egyptians? Mas mabuti pa ngang maging alipin na lang kami doon sa Egypt kesa mamatay kami dito sa desert. Grabe, from praying and asking God for help to complaining and grumbling real quick. Nalangin sila at humingi sila ng tulong kay Lord, pero ang nangyari pagkatapos noon siguro dahil sa sobrang takot at nakalimutan nila na makapangyarihan si Lord, no? Nakalimutan nilang balikan yung mga milagro na ginawa na ni Lord na walang imposible kay Lord, no? Nagreklamo sila kay Moses, sinisi pa nila si Moses, sana hindi mo na lang kami nilabas. Akalain nyo yun? Yung una, gustong-gusto nilang lumabas mula doon sa Egypt, mula sa pagiging alipin. Pero ito, naharap lang sila sa isang problema. Naharap lang sila sa dead end at nakita lang nila na may mga humahabol sa kanila. Gusto na naman nila ulit bumalik doon sa Egypt. At ito po yung iiwasan natin kapag tayo ay nahaharap sa mga problema. Iwasan po nating magsalita ng mga negative or iwasan nating sabing babalik na lang ako sa dati kong buhay. Hindi pa ako nagiging Kristiyano, ayos-ayos ng buhay ko. Wala ko masyadong problema. Meron po mga ibang tao na ganito yung sinasabi, no? Bakit kapag lumalapit ako kay Lord, mas lalong dumadami yung problema ko? Babasahin po natin yung nangyari dito. Alam natin kung bakit. Ayaw ng kalaban na lumaya ka. Nakalaya na sila, pero nagbago yung isip ni Pharaoh, gawin silang alipin ulit, habulin natin sila. That is one reason bakit palagi at palagi pa rin tayong susubukin ni Satan ang kalaban na ibalik sa dating kasalanan, sa past, sa guilt, sa condemnation. Pipilitin niyang ibalik yung nakaraan. Pipilitin kanyang bigyan ng mga problema, takutin ka. Alalahanin natin, kung nakaya nga ni Lord na ilabas sila mula sa Egypt, hindi ba kaya ni Lord na patawirin sila dito sa Red Sea? At hindi ba kaya ni Lord tulungan sila mula sa mga humahabol na kalaban? Nagpray sila kay Lord pero nagreklamo pa rin sila. So imbes na ang lumabas sa kanilang mga bibig ay, Lord, I trust you. Lord, we trust you na kaya mo kami itawid dito. Or Lord, we are asking for help. Lumabas sa kanilang mga bibig ang pagrereklamo, paninisi. So sinisi nila si Moses. Tapos nagreklamo sila
na bakit pa sila nilabas at sabi, sana naging alipin na lang kami. Pangatlo, gusto na lang nilang bumalik sa dati nilang buhay. Nakakalungkot na nakalimutan nila na wala namang imposible kay Lord. Nakalimutan nila kung gaano makapangyarihan si Lord. So tingnan natin sa verse 13 kung ano yung naging response ni Moses. Sumagot si Moses, huwag kayong matakot. Tatagan niyo ang loob niyo. Makikita niyo kung ano ang gagawin ni Lord para iligtas kayo ngayon. Never niyo nang makikita ang mga Egyptians na yan. Verse 14, ang dali lang pong i-memorize ng verse na to, no? Exodus 14:14, ipaglalaban kayo ni Lord, kumalma lang kayo. Sa ibang translation, the Lord will fight for you, you only need to be still. At kapag binasa po natin yung nangyari doon sa story, truly, ginamit nga ni Lord si Moses yung tungkod, sabi ni Lord, itapat mo yung tungkod mo doon sa tubig at nahati nga yung Red Sea, nahati yung dagat at nagkaroon ng tuyong daan, nakatawid yung mga Israelites. At alam nyo nangyari, sinubukan pa rin silang habulin ni Pharaoh at ng kanyang army, pero sinara ni Lord yung dagat. Pagkatapos makatawid ng mga Israelites, sinara ni Lord yung dagat at ang nangyari, nalunod lahat ng mga kalaban. So you see, God can make a way where there seems to be no way. But we just have to trust Him. Iwasan po nating sisihin si Lord, sisihin ang mga tao, or sabihin na sana babalik na lang ako sa dati kong buhay. Magtiwala ka na kung may balakid, kaya ko ulit ni Lord itawid. Manalangin ka at ilagay mo ang pananampalataya mo sa Kanya kasi si Lord ang lalaban ng laban na yan para sa'yo. You just have to be still. Huwag kang matakot kasi kahit hihabulin ka pa ng mga kalaban, kapag si Lord ay kasama mo at kapag si Lord ay nasa iyo, hindi ka matatalo. Magtatagumpay ka, makakatawid ka, gagawa siya ng milagro, gagawa siya ng paraan. Huwag nating kalimutan. Kung nakaya ka ni Lord tulungan noon, kaya ka ulit ni Lord tulungan ngayon. So huwag mong i-desire na bumalik na lang sa dati dahil lang sa isang problema. Manalangin ka, tumawag ka kay Lord at magtiwala ka na kaya niyang gumawa ng himala kahit gaano pa ka-imposible yung problema mo.